Hello guys, Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So for today, ang lesson natin ay galing sa Grade 9 Math, Module 1, Lesson 1. Ito ay Solving Quadratic Equations by Extracting the Square Root. So sa lesson na to, dapat alam natin kung paano kunin yung square root ng isang number or even ng variable. Halimbawa, 25. Ano ba ang square root ng 25? So, ibig sabihin, mag-iisip ka ng number na kapag minultiply sa sarili, ang lalabas ay 25. Okay. Ang sagot ay 5. Actually, sa math, pwede siyang positive 5, pwede rin siyang negative 5. Kasi, positive 5 times positive 5 ay 25. Negative 5 times negative 5 ay 25 din. Next, halimbawa, meron tayong square root of 81. So, same thing. Ang magiging sagot natin ay positive, negative 9. Kasi, positive 9 times positive 9 ay 81. Negative 9 times negative 9 ay 81 din. Now, paano naman ang mga variables? Halimbawa, meron tayong, let's say, x squared. So, kapag kinuha yung square root ng x squared, maka-cancel out yung square root symbol, maka-cancel out din yung exponent. So, ang matitira na lang ay x. Paano nangyari yon? Kasi, x times x ay x squared. So, yung square root ng x squared ay x. Or, halimbawa, meron tayong square root of y squared. So, same thing. Maka-cancel out yung square root sign, maka-cancel out yung square, matitira ay y. Bakit? Kasi y times y ay y squared. Okay? So, simulan na natin ang pag-solve ng quadratic equations by extracting the square root. Example number 1. Halimbawa, meron tayong x squared minus 25 equals 0. So, ang first step natin, i-isolate natin yung variable, tong x squared. Ibig sabihin, si minus 25 tatalon sa kabila, lilipat siya sa kabila. So, we have here x squared equals. And then, si minus 25, kapag tinranspose siya sa kabila, magiging positive 25 na siya. So, maiiba yung sign niya. Then, kapag inasa 0, positive 25 pa rin ang sagot. Yan. So, yan ang ating first step. Second step, kunin natin yung square root ng both sides ng equation. So, kunin ang square root nito, kunin ang square root ng 25. So, square root ng x squared, katulad na sabi ko kanina, maka-cancel out yung radical symbol, maka-cancel out yung 2, yung square, matitira ay x equals. Ang square root ng 25, we have positive, negative 5. Therefore, ang sagot sa x squared minus 25 equals 0 ay positive, negative 5. So, ganun lang siya kasimple. Next, example number 2. Halimbawa, meron naman tayong 3x squared minus 12 equals 0. Again, ang first step, i-isolate natin yung variable. So, ibig sabihin, si minus 12, lilipat siya sa kabila uli. Ita-transpose uli natin siya. So, matitira rito ay 3x squared and then equals negative 12 transpose, that will become positive 12. Okay? Now, ma-extract na ba natin yung root? Not yet, kasi meron tayong numerical coefficient. So, dapat alisin muna natin yung numerical coefficient ng ating x squared. So, sa pag-alis, i-divide lang natin both sides of the equation doon sa number na kasama ni x squared. Iyon ay si 3. So, si 3 maka-cancel out. Bakit? Kasi 3 divided by 3 ay 1 times x squared ay x squared pa din. Okay? Kaya siya na-cancel out. Kasi 1 siya. Equals. Solve natin yung nasa right side.
12 divided by 3 ay 4. Yan. So now, x squared na lang to. Pwede na nating i-extract yung square root ng both sides ng equation. So, square root, square root. So, this will be canceled out. Ang matitira ay x equals, anong square root ng 4? Okay, positive, negative 2. Kasi, positive 2 times positive 2 ay positive 4. Negative 2 times negative 2 ay positive 4. So, therefore, ito yung roots ng ating quadratic equation. Okay? Next, example number 3. Example number 3, halimbawa, meron tayong 4y squared minus 225 equals 0. Okay? So, again, ang first step natin, i-isolate natin yung variable. So, ibig sabihin, si minus 225 minus 225, itatranspose uli natin sa kanan. So, sulat natin si 4y squared equals 225. Now, next step, i-divide natin sa 4. Both, para mawala si 4 dito. So, divide this by 4. I-divide natin ito sa 4. So, makakancel out si 4. Again, hindi siya basta nawawala, kaya siya kinancel out kasi 4 divided by 4 ay 1 times y squared ay y squared. Equals. Si 225 ba pwedeng i-divide kay 4? Hindi. So, therefore, kokopyahin lang natin siya. 225 over 4. Yan, may fraction tayo. So, next step, kunin na natin yung root, yung square root ng both sides ng equation. So, square root nito, square root ng fraction natin. So, makakancel out ulit ito. Matitira ay y equals, anong square root ng 225? Ibig sabihin, number, nakapag-multiply sa sarili, 225 ang lalabas. Okay, so that's 15. And then, sa ilalim, anong square root ng 4? Okay, so that's 2. So, therefore, ang sagot natin ay y equals positive, negative, 15 over 2. Okay? Next. Last example. This time, ibang case ulit. Halimbawa, meron tayong x minus 2 quantity squared is equal to, let's say, 49. Yan. So, kung mapapansin nyo, una, yung ating constant term ay nasa right side na ng equation. Pangalawa, meron tayong binomial na naka-square. So, lilipat na tayo ngayon sa step number 2 na kung saan pwede na natin i-extract ang square root ng both sides of the equation. Okay? So, meron tayo dito x minus 2 equals 49 quantity squared. Kunin ng square root, kunin ng square root. So, si 2 sa taas at saka itong si radical sign maka-cancel out. So, yung matitira, yung nasa loob ng parenthesis na x minus 2 equals. Ano ngayon ang square root ng 49? Okay. So, meron tayong positive, negative, 7. Bless you, baby. Commercial yon. Next, pagkatapos nun, isosolve natin si x. So, paano natin isosolve si x? Paghihiwalayin muna natin to. So, kapag sinabing positive, negative 7, ibig sabihin, yung isang root ay positive 7, yung isa naman ay negative 7. So, paghiwalayin natin. Yan. So, dito yung x minus 2 equals yung positive 7. Dito naman sa kabila yung x minus 2 equals negative 7. Okay? So, again, ang ginawa ko dito, pinaghiwalay ko lang yung dalawang sign na yon. Yung positive 7 dito, yung negative 7 dito. Okay? Now, isolve natin to. Solving linear equation, ita-transpose natin si negative 2 sa kabila. So, we have x equals, kopyahin si 7,
i-transpose si negative 2 doon, magiging positive 2. And then, isosolve natin yung right side ng equation. So, x equals 7 plus 2 ay 9. So, yung first root natin ay 9. Now, solve natin yung ating second root. So, ganun din, ita-transpose natin si negative 2 sa kabila para ma-isolate si x. So, x equals, kopyahin si negative 7, i-transpose si negative 2, ilipat sa kabila, negative, nilipat, magiging positive. So, plus 2. Then, x equals, isolve natin itong nasa right side ng equation, negative 7 plus 2, magkaiba ng sign, so isusubtract natin sila. 7 minus 2 ay 5. Ano ang sign ni 5? Since mas malaki ang absolute value ni negative 7, negative siya, so kukunin natin yung sign ng mas malaki. So, negative 5. So, therefore, ang ating second root ay negative 5. So, that's it. Ganyan lang kasimple ang ating first lesson. So, kung natuto kayo, kung nagustuhan niyo yung lesson natin, kindly give me a like, pakishare sa iba para marami ring matuto sa ating Module 1, Lesson 1. Okay? So, see you on my next video. Paalam!